Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo. Magandang hapon po mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa inyong paborito programa tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan sa DZRH. Ako po si Chairman Ricky. Kasama rin natin siyempre ang ating ageless beauty. At yan po si Ma'am Cory Quirino. Cory, good afternoon. Hello, mga kababayan. Yes, okay. I hope you're feeling better. Oh, yeah. Very good, very good. Papatiin din natin, nasa North Luzon Expressway, pabalik mula sa Nueva Ecija. Meron na naman outreach si kasamang Emel Gingon. Emel! Yes, good afternoon. Welcome po. Happy Sabado po sa inyo. Ay, sarap Ang ginagawa mo dyan, partner? So gumagalaw ka, no? Gumagalaw ka kasama ng mga... Tama ba? Kasama mo yung mga makikisid na mga doktor ng Silverde? Makikisig na doktor at pati yung mga taga Cebu at yung Dr. Ed ng Manila Medical Hospital. Ayan. Diyan nag-i-intern yung anak ko, si Doc Martin, nandyan. Sa Medical Center, Manila. Sa bahagi ito ng ating programa, nais ko lang banggitin na ang ating mga bisita mamaya, siyempre, ang ating meron tayong updates mula sa Department of Agrarian Reform. At mamaya-maya ng konti, meron tayong special guest sa ating Easter Women episode. Ang isa sa mga si Aling Teofila Butas, na siyang isa sa yumakap ni Presidente BBM, no? Andito rin kasama natin si Luisa Daya Garcia, isang eco-ASEAN architect, better known as the Philippines Queen of Green. Pero bago ating programa yan, nais namin balita noong nasa Baguio nga pala ako, Cory at saka Emer, inilunsad ng Metro-led Global Solutions Corporation ng grupo ni Bob Sobrepeña ang pag-earmark ng $100 million worth of projects sa Baguio City. Yan. Ito yung waste-to-energy facility at ito yung monorail. Isipin nyo, Cory, Emer, magkakaroon na ng elevated monorail sa Baguio. Dapat naman kasi ang traffic problem nila doon. Now, can you imagine the reduction in pollution? Wow. At magiging madali na ang pag-ikot ng mga tao kasi bababa ng Session Road, aakyat ng Baguio General Hospital, aakyat ng Baguio Convention Center, iikot papunta sa Camp John Hay, iikot papuntang Pacnals, at babalik papuntang iikot mula sa St. Joseph Church, pabalik naman ng Session Road. Elevated para ito. Sa Baguio City lang yon. At saka electric ang gagawin, Cory. Electric. Maliban dyan, ang waste management system ay makakapag-transform ng garbage ng province of Benguet kasama na ang Baguio City para mabawasan ang problema sa waste dump site at makakatulong pa magkaroon ng energy. Ang monorail project ay ang target nito ay mabawasan ang traffic at maboost ang province tourism and economy. Napakagandang balita yan. Dodoble ang turismo doon. Correct. So it's about time na magkaroon yan kasi ang Baguio talagang tourist destination. Sana hanggang Cordillera na yon. Oo, tsaka last weekend nandun ako sa yearly corporate cup at tayo pinalad na nanalo ulit ang team ko, ang team The Perfect Drive na dyan sa corporate cup. So sa bahagi ito ng ating programa, yes, thank you. Makakausap natin na siyempre ang kasamahan natin mula sa Department of Agrarian Reform, si Director Joey Ceballos. Director Joey, magandang hapon sa iyo. Welcome to the show.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon kay Sir Emer, kay Sir Ricky at kay Ma'am Cory at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Kaya Mo Yan. Okay, ang alam ko, ikaw ang magbibigay ngayon ng updates para sa Department of Agrarian Reform sa programa natin. Siyempre, binabati natin si Secretary Conrad Estrella III. At ano ang updates mo sa iyo sa Department of Agrarian Reform, Joey? Oo, karangalan namin na maging bahagi ng inyong episode ngayong araw na to. At malugod namin ibalita mula dito sa Caraga Region, sa lalawigan ng Agusan del Sur, malugod namin sa lalawigan ng Agusan del Norte. Malugod namin ibabalita sa inyo na pagkamat katatapos lang ng mga malalakihan nating distribution mga nakaraang buwan, pero dito sa rehiyon na to at particularly sa probinsya ng Agusan del Norte, patuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo sapagkat ngayong araw lang na to, nasa venue pa po tayo, katatapos lang ng 2 araw na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. At nakikilahok ang buong Department of Agrarian Reform Caraga Region sa pamimigay, nakikilahok tayo sa buong gobyerno sa pamimigay ng mga serbisyo sa serbisyo fair na ito. Kahapon lang, tayo ay namigay ng mga farm machineries at equipment sa 5 Agrarian Reform Beneficiary Organizations sa Agusan del Norte. Itong mga FMEs na ito ay kasama dito 4 na units na floating tillers, 15 units na grass cutters, 10 units ng knapsack sprayers at 6 na units ng power sprayers na nagkakahalaga ng kabuuang 687,000 pesos. At sa ating datos ay makakatulong ito ng mga mahigit 900 na mga magsasakang Agusanon. At sa 2 araw na to, patuloy rin ang ating pamimigay ng mga serbisyo legal, kasama na yung mga pagbibigay natin ng pagre-render natin ng legal services sa mga walk-in clients nating mga magsasakang Agusano na alam nyo, marami silang tanong patungkol sa lupa, paano nila maiwasan ang problema sa lupa. Sa 2 araw na to, patuloy tayo rito. Pero isang malaking ambag natin dito, yung pagkakaroon natin ng Condonation Response Desk. Ito yung sa bagong Republic Act number 11953 na makikita niyo yung nasa likuran ko. Ito yung bagong batas natin sa panahon na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung New Agrarian Emancipation Act na kung saan nagkaroon ng condonation yung mga amortization ng mga lupang pinamigay na natin sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Marami-rami rin yung napagserbisyohan natin dito sa 2 araw na to. Yung buong ating 3 buwan sa unang quarter ng taon ay hitik na hitik at meron na naman tayong niluluto para sa susunod na buwan. Meron tayong ito turnover na agrarian, ilo-launch na Agrarian Reform Community. Ang Agrarian Reform Community po para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay isang estratehiya ng Department of Agrarian Reform na i-cluster natin yung mga barangay na merong PLOA na may pare-parehong pangangailangan para sa total at holistic development ng buong komunidad. So ngayong susunod na buwan, meron tayong ilo-launch. Doon naman ito sa Surigao del Norte. Tapos kasabay nito, mamimigay na naman tayo ng mga greenhouses para suporta. Suporta na naman ito para sa ating mga magsasaka doon sa Surigao del Norte na nagkakahalaga ng mga 4.5 million pesos. Ito ay bahagi sa ating Agrarian Reform Fund. At kasama pa rin sa ibabalita ko kung hindi man narinig na ito ng buong Pilipinas, alam niyo nung last month, February, isang malakihang distribution ang ginawa natin. Nabanggit na to ng ating butihing Undersecretary Kaisel Celeste noong episode ninyo noong February 24. Na nagkaroon tayo ng malakihang distribution sa Agusan del Sur pero namigay tayo ng mga lupain para sa buong Caraga Region. At doon nga
nakilala natin ang isang babaeng yumakap sa ating presidente. Doon natin nakilala ang isang mukha kung saan napatunayan na sa gobyernong ito meron tayong compassion, abot kamay nila ang gobyernong ito, yung larawang nagpakita na ilang taon man ang kanilang inantay ay maisa sa katuparan sa panahon ngayon. So maya-maya makakasama natin ang babaeng ito na nagkaroon ng chance na mayakap ang ating mahal na Pangulo sa sobrang tuwa niya. So kung ngayon ko na ba siya ipapakilala? Yes, naging viral yung embrace, the embrace kung tawagin, ano? Yeah, yung yakap kay Pangulong BBM. Ilang taon na ba siya? Si Alin Chofila ho si Alin Chofila ho. Siya na ho ang sasagot sa tanong ninyo. Pero alam ko po sa kwento niya, 30 taong inantay nila yung titulo para bago nila ito mahawakan. Okay, sige. Pakilala mo na, direct. Papakilala ko na. Wala nang ano-ano to. Nasa gilid ko na si Aling Chofila Butas. Ayan. Naririnig ko ba sila? Magandang hapon po. Ginang Teofila. Magandang hapon po, ma'am. Okay. Alam nyo ba na yung yakap nyo kay Pangulong BBM nakita ng milyong-milyong tao at tuwang-tuwa na sa habang panahon, nakuha nyo ang matagal nyo nang hinihintay na certificate, ma'am? Lang po, sir. Okay, pakilapit yung mic. Medyo mahina yung kanyang salita. Sige, para marinig natin siya. Po, sir. Magandang hapon sa inyo. Okay, good afternoon. Tulungan mo na lang siya, Direct Joey, kasi hindi na masyado siya marinig. Mahal ni Presidente. Lakasan mo, boss. Kaya akong nakayakap kay mahal ni Presidente Pangulong BBM. Kasi mahal naman namin siya. Ngayon, alam mo namin ang lahat ng pangako niya sa lahat ng mga tao na magsasaka. Maraming salamat, mahal ng Presidente. Bilang Marcos Jr. Maraming salamat, lalo na kay Secretary Agrarian, Marado Eternity. Maraming salamat. Dumating ba sa punto, Joey, na nawala na siya ng pag-asa na makuha niya yung certificate? Siyempre. Oo nga, alam ko, parang hindi namin. Okay, medyo mahina ang dating, Joey. Sasabihin ko yung sinasabi niya na akala nila wala na talagang pag-asa. Kaya nga daw na nung dumating yung panahon na nandiyan niya at malapit, abot kamay na daw niya si Presidente. Wala na daw pagdududa, niyakap na niya. Hindi na niya inintindi may PSG. Basta ang sinabi niya, yayakapin ko na. Sa kwento niya sa amin off-air, sinabi niya, buong gabi, nung tinanggap ng gabing yon, hindi siya makatulog kasi iniisip niya baka bukas daw meron ng mga sundalong mag-pick up sa kanya kasi natatakot siya baka ipakulong siya. Pero hindi niya lang alam. Hindi niya lang alam. Kasi natatakot siya kasi yun na, Presidente, lumapit siya nang hindi siya nagpapaalam. Pero alam mo, bugso ng damdamin at ito ay, alam niyo, yakap ng pagmamahal. Biruin mo naman, 30 years ang pag-aantay. May sakit yung kanyang husband ngayon. Pinag-usapan nga namin kanina na nahirapang maglakad. Sabi namin, manawagan tayo ng wheelchair para kay Tatay Pablo. Para mabigyan natin ng wheelchair si Tatay Pablo. Para sagot na namin yung wheelchair. Sagot na namin yung wheelchair. Ayan na. Sagot na ni Cory yan. Sabihin mo salamat na. Yes. Ng Chofila. Kailangan mo rin ba ng bisikleta? Aling Chofila para sa anak niyo? Para kay Manang Chofila yung bisikleta. Isasabay na ni Emel yung bisikleta. Yung wheelchair. May bisikleta. Ay, tungkod.
cane. Tungkod. Okay. Sa akin na manggagaling yung tungkod. So, wheelchair, bisikleta, tsaka tungkod. Kami na magpapadala dyan kay Director Joey. Sagot na nila. Director Sagot Joey, na alam nila. mo naman kung saan siya nakatira, no? Opo. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. Kami po sumusuporta sa ginagawa po ni Secretary Conrad Estrella at ni Pangulong BBM. At mabuti, Direk Joey, na alam nyo kung saan sila nakatira at meron pa kayong data kung saan sila at nakarating sila doon sa event. Oo, kasi nga, nung nakita namin siya, kinaumagahan doon sa newspaper, at saka sa mga social media posts ng ating mga ng news agencies. Pinahanap ko. Hinanapan namin ng paraan, nag-effort kami hinanap. Tapos kinuha namin ng kwento. Nung nakita namin yung kwento niya ay nakakaanting ng puso at magpapakita ng malasakit para sa gobyernong ito. Yun, ginawa namin siya ng kwento at makikita siya ngayon sa Dark Caraga Facebook page. Yung buong kwento, yung kanyang buong AVP na ginawa natin, makikita sa Dark Caraga Facebook page. At doon ninyo mas lalong makilala kung anong pinagdaanan, anong hirap, anong pag-aantay. No? Yung minsan sinasabi na nila na yung hopeless, hindi natin masukat yung pagkawala na nila ng pag-asa. Pero nung araw na yun, nabuhayan siya at ang lapit-lapit niya kay Presidente. Dr. Joey, may anak ba siya? May anak ba sila? May anak. Anak, sir. Ilan? Meron siyang 3 anak, tapos meron siyang 3 apo, na doon sa kwento niya sa apo niya, sinabi niya, wag na wag niyong pabayaan yung lupang ito kasi dugo at pawis ang naging investment daw nila dito. So anak niya ngayon na nag-aalaga ng lupa? Anak niya? Yeah, pati naman sila nandoon pa rin. Okay. Sila pa daw, nagtatrabaho. May mga kamote, may mga kakanin sila doong naitatanim, may mga konting puno, may prutas. Huwag kayong mag-alala, pupunta si Emer dyan. Dadala namin si Emer dyan para mismo makita natin yung lupa at paano inaalagaan. Alam mo, magandang kwento ito, Director Joey, na through the years, naaalagaan yung lupang ipinamigay ng gobyerno sa kanila. At yan ang gusto ata nating malaman ng taong bayan na kapag kayo'y beneficiary, kailangan rin alagaan at aalagaan din kayo ng gobyerno. Di ba, Dr. Joey? Yeah. Mahalaga ang lupa, alagaan natin to at magbibigay ito ng kinabukasan sa lahat. Okay, Cory, go ahead. Oo, meron akong tanong para kay Manang Teofila. Ano kaya ang nilalaman ng inyong pagdadasal bago nangyari ang pagtupad ng inyong pagtupad ng inyong dasal? Marintig ng Diyos ang dasal ko, pinalapit at pamilya ng Presidente. Maraming mga dasal ko, lahat ng nabi ko sa kanya na tutupad din. Bago pa dumating daw yung nalaman na nilang darating si Presidente, kasama siya sa pupunta. Oo, yung yung venue kasi nung panahon na yon is a different province. Kasi si Aling Chokila galing sa Agusan del Norte, ang venue ay sa Agusan del Sur. Dalangin niya, ilang gabi siyang nanalangin na mabigyan siya ng chance na makalapit. Ay tamang-tama, nakaupo siya sa first few rows during that event. Cory, ang tawag dyan, hindi natutulog ang Diyos. Narinig ang dasal niya at nasa harap siya, kaya siya ang nagbigay ng malaking embrace kay Pangulong BBM. Anong sinabi? Tama-tama po. Bawat anong sinabi niya sa inyo? Anong reaction anong sinabi ni Pangulong BBM? Tinatanong ni Cory, anong sinabi sa inyo ni Pangulong Sabi niya, Bongbong? salamat din, nabigyan ko kayo lahat ng pakuan na magsatakata. Pinihiling ninyong tetolo. Ayo. Yun na, Very good. Kasi para na niya ako, pagkakakwan, hindi ko alam. Sige. Dr. One last Joey, question para kay pakiulit mo yung binanggit niya, Dr. Joey.
Yeah, ang sabi niya, ang sinabi daw ni Presidente, masaya daw ang Presidente na naibigay niya ang hinihiling ng mga magsasaka. Ayun. Oo, yun. So, makikita mo yung puso ng administrasyon ito. Ayun. Sorry? Ayun nga. Ano kaya pag makita nyo muli ang Pangulong Yeah. BBM, yayakapin nyo ulit siya? Oo nga, di ba siya magalit? Hello? Yayakapin niya daw po, basta huwag lang magalit. Alam nyo, marami nag-comment na parang in-embrace nyo yung parang anak nyo eh. I think yun ang naging sitwasyon doon. Para nakita rin ni Pangulong BBM. Oo. Na itong nagawa ng tatay niya nung araw, sila, na nakinabang, parang din sila mga magulang niya. Di ba, Director Joey? Ngayon isipin mo, siya na ngayon. Kalahin mo si Secretary Conrad, lolo naman niya nun, ang nandyan sa Department of Agrarian Reform. So, kami nagpapasalamat at nabigyan niyo kami ng oras. Ma'am Teofila, at makakaasa kayo sa wheelchair, sa bisikleta, at sa stick, na tukod, no? Baston. Baston. Padadala namin kay Director Joey para siya mag-deliver sa inyo. Mabuhay Sige po po, kayo. asahan namin. Dr. Joey, maraming salamat sa oras nyo ngayong hapon nito. At huwag kang mag-hesitate na magsabi sa amin kasi minomonitor din natin ang nangyayari dyan sa Mindanao. Importante sa amin na ang mga taga Mindanao ay naaalagaan kagaya ng ginagawa nyo sa Department of Agrarian Reform. Karangalan po namin. Nabal kay Okay. Sir Joester, kay Sir Lola, Christian. huwag kayong mag-alala. Lahat ng problema, may pag-asa. Huwag daw iiyak na. Huwag na, may pag-asa daw. Kay Manubi, kay Panubi. Oo, sige Okay. po. Maraming Thank you. salamat sa Hi, inyo. Director Joey. Mabuhay po kayo dyan. Mabuhay ko. Sa oras nating 4:27 po ng hapon, yan po ang report mula sa Department of Agrarian Reform. At nakilala nyo na ang nag-viral na si Aling Teofila na siyang nakapag-hug ng matindi kay Pangulong BBM sa pagkakuha niya ng kanyang certificate. Magbabalik po ang KMS sa DZRH. Makalipas sa ilang mga paalala, magbabalik po kami. Standby po mga kaibigan.